Kuwento mo sa amin ang nangyari. Edith's sister added, "Oh, hali kayo at makinig kayo." There was a story in Tio Jose's village about a beautiful young woman named Jenny. Many admired her, as she was not only beautiful but also kind. Ngunit sa dinami-rami ng taga-baryong nanging-ibig sa kanya, walang nagpapatibok sa kanyang puso. Isang araw, may nakilala ang dalaga na binatang taga-Maynila, guwapo, matangkad, at mukhang kagalang-galang. Maraming mga dalagang nayon ang nahalina kay Romer, ngunit ang napaglaanan nito ng pagtingin ay si Jenny. Ang pamimintuho ni Romer ay sinuklian din ng pagmamahal ni Jenny, kaya't hindi nagtagal at sila ay ikinasal. Maligayang mga araw, ang nagdaan sa mag-asawang lubos ang pagmamahalan. Ang naging supling ng kanilang pagmamahalan ay isang magandang batang babae na pinangalanang Hana May. Ngunit sa maaliwalas nilang langit ay dumating ang madilim na ulap. Nagkasakit si Jenny at dinaglaon ay pumanaw. Naiwan ang mag-amang parang binagsakan ng sangmundong kapighatian. Isang gabi nang binibigyan ni Romer ang sanggol ng bote ng gatas, naramdaman niyang may dumating na tao sa kanyang likuran. Laking mangha niya nang makita sa pintuan ng silid ang asawa na kalilibing pa lamang nila noong nagdaang linggo. Hindi ito nagsasalita, ngunit nakaunat ang mga kamay at waring hinihingi ang bata. "Huwag, Jenny, ikaw ay patay na. Hindi maaari." Hinigpitan ni Romer ang pagkapangko sa bata at umiiling. Umalis ang babae, ngunit sa sunod na gabi ay naroon uli. Lalong mahigpit ang pagtanggi ni Romer na iabot ang bata, ngunit hindi siya makatulog sa malaking takot at pagtataka. Nang nangyari uli sa ikatlong gabi, naisip niyang sumangguni sa mga matatandang taga-nayon. Hindi multo ni Jenny iyon, Romer. Tikbalang iyon na nagaanyong tulad ng asawa mo. May mga tikbalang diyan sa ating parang. Doon sa mga puno ng lumbang sila natutulog pag-araw at sa gabi lumalabas. Tunay po bang may tikbalang? Akala ko po'y mga istorya lang iyon. The elder spoke with a grave tone. Totoong may tikbalang. Kilala mo ba si Karyong Sintushinto? Kaya naging ganoon ang taong iyon ay dahil nakuha iyan ng tikbalang noong bata pa. Nawala ng 2 araw at natagpuan ng ama sa ilalim ng puno ng lumbang. Romer, clearly distressed, pleaded, "Naku, ano po ang aking gagawin?" Gabi-gabi po ay lalong humihigpit ang pamimilit niyang makuha ang bata. The elder reassured, "Hayaan mo't paghahandaan natin." Nang gabing iyon, dumating sa dating oras ang tikbalang na mukhang si Jenny. Nang dudukwangin na sana nito ang batang pangko ni Romer, biglang naglabasan sa silid ang mga lalaki. Nagitla ang tikbalang at dagling tumalon sa bintana. Ngunit sa ibaba ay nakahanda rin ang ilang taong bigla siyang nasunggaban sa buhok. Pinagtulong-tulungan nila itong iginapos sa puno ng niyog. Hinampas ng hinampas hanggang magsisigaw ito sa paghingi ng awa. "Tikbalang patawarin, alis na ako rito sa lugar ninyo, pakawalan lamang ninyo ako, isasama ko lahat ng mga kampon ko. Lalayo na kami at di na kayo gagambalain. Maawa kayo." Sa kasisigaw nito at sa pangakong di na maninikbalang uli, naawa ang mga lalaking nayon at pinaalpasan na rin ang maligno. Buhat nga noon, wala nang tikbalang pang nabalitaan sa baryo. Ang batang si Hana May ay lumakit naging isang mabait at magandang babaeng tulad ng ina. Kahit nang mag-asawa siya ay di niya iniwan ang ama at inalagaan niya ito hanggang sa katandaan. Ang ganda ng kwento mo, pero nakakatakot ite. Baka kami hindi makatulog. Magdasal muna kayo bago mahiga, kung hindi, sige dadalawin kayo ng mga tikbala.